Magandang araw sa iyo Tito Makoy at sa lahat na nakikinig sa iyong channel. Magtatago po ako sa pangalang Adam. Isa akong ladlad Tito Makoy. May mga titles din akong napanalunan sa mga beauty pageants na aking sinalihan. Kasi Tito Makoy, hindi sa pagmamayabang kung sumasali ako sa mga patimpalak ng pagandahan. Bongga akong romampa Tito Makoy. Liban pa nga Tito Makoy sa meron naman talaga akong itsura kung itsura ang pag-uusapan. Alam niyo po kung magpapakalalaki ako, guwapo ako Tito Makoy. At kung naging babaeng ganap naman ako, magandang maganda ang lola mo Tito Makoy. Ngunit kahit na ganito ako, ang natural sa akin ay maiksi ang buhok, gupit pang lalaki pa rin ang aking pang-araw-araw na ayos. Kung nasa beauty pageant, syempre ibang level ang lola mo Tito Makoy. Gumagamit ako ng wig. At sa kasalukuyan, naghahanap din ako ng love life ko. At kagaya nga ng karamihan, sa mga social media ako nagbababad. Kasi sa tunay na mundo kasi Tito Makoy o kaya sa personal, hindi pwedeng maglalandi at manligaw sa lalaki. Mahirap yung ganyan Tito Makoy, lalong lalo na dito sa atin. Sa aking pagbababad sa social media, nakilala ko dito si Paulino. Sa Facebook ko siya natagpuan Tito Makoy at sa tingin ko, ang account na kanyang ginagamit, pangalawang account nito, naghahanap din siya ng forever kaya ang account na ito ay para sa kanyang pangalawang mundo. Guwapo siya Tito Makoy. Alam niyo po nung unang pagchat namin, nawindang talaga ang lola mo sa kagwapuhan niya. Tipong Michael Flores. Si Michael Flores Tito Makoy, ang aktor na crush ko talaga maging noong bata pa ako. Nakita ako Tito Makoy ni Paulino, si Micalbo ang gupit ko noon. Ang gwapo mo pala. Yan ang kanyang wika sa akin Tito Makoy. Salamat Pau. Ikaw nga mas gwapo. Yan ang sagutan naming dalawa Tito Makoy. Maganda ang aming pag-uusap. Naulit nang naulit ang aming video chat. Sa aming pagbi-video chat Tito Makoy, talagang pag-uusap lang ang ginagawa namin. Kwentuhan ng kung ano-anong bagay. Walang iba. Hindi kagaya ng iba dyan na meron kaagad kalandian at kalaso ang ginagawa sa video chat pa lang. Nagtatawanan at nagtatanungan ng kung ano-ano na lang. At noong nagmungkahi na siyang magkita kami, alam mo Tito Makoy, na-excite ako ng husto kasi makikita ko na sa personal ang love of a lifetime ko Tito Makoy. I finally found the love of a lifetime. Yan pa Tito Makoy ang pakanta-kanta ko sa aking diwa kasi excited nga ako ng husto. I am beautiful. Yan ang mga kinakanta ko Tito Makoy sa aking isipan habang pinaghahandaan ko ang pagkikita namin ni Paulino. Nag-isip ako ng nag-isip kung ano ang dapat gawin para ma-impress at ganap na maging akin itong si Paulino. Kasi nga Tito Makoy talagang papabol siya. At kung sakaling maging kami Tito Makoy, hindi ko siya padadapuan ng kamay ng iba. Lalong-lalo na yung mga bakla dyan na feelingera. Hindi ako papayag na merong humawak sa kanya. Sa aking mga paghahanda Tito Makoy para sa aming pagkikita, naisip ko talagang dapat maganda ako. At sa araw nga ng aming pagkikita, alam nyo po, inabot ako ng mahigit 1 oras sa salamin para sa pagpapaganda. Sinuot ko ang aking wig na ginagamit sa mga beauty pageants na sinalihan ko at sinasalihan. Nakaputos lang ito para malinis na tingnan. Lumutang ang aking maladyosang kariktan. At nung matapos ako Tito Makoy sa aking pag-aayos, para nga talaga akong diyosa na nakalutang sa alapaap. Magandang maganda ang diyosang makakaharap ngayon ni Paulino. Alam mo Tito Makoy nung oras na yun, habang tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin, naisip ko na kung magkakasabay kami ni Catriona Gray sa rampahan, sigurado ako Tito Makoy, tay kaming dalawa
sa kagandahan. Iyon na iyon ang pakiramdam ko. Sumagi rin sa aking isipan na baka magulat at isipin ni Paulino na namamalikmata siya pag nakita niya ako. Kasi nga Tito Makoy talagang flawless na flawless ang kagandahan ko. Pati yung paglabas ko sa bahay namin Tito Makoy, yung galaw ko, akala mo lumalabas sa stage at rumarampa ng bonggang-bongga, nagpapalakpakan ang mga tao. Yung mga kapitbahay namin Tito Makoy, ini-imagine ko na audience sila at pumapalakpak sa aking kakaibang kagandahang lutang na lutang talaga. Kaya lang Tito Makoy, ang resulta ng aming pagkikita ay kabaliktaran ng aking mga iniisip at pinapantasya. Kasi nung magkita na kami sa lugar na aming napagkasunduan, hindi siya nakangiti Tito Makoy. Hindi niya nagustuhan ang ayos ko. Subalit kahit na papaano, edukado naman talaga siguro itong si Paulino kaya kinausap niya pa rin ako sa kabila ng kanyang pagkakadismaya. Ang akala ko ba lalaking tago ka lang, bakit babaeng babae ang itsura mo ngayon? Yan Tito Makoy ang wika niya sa akin, nakitang kita ko ang kanyang pagkadismaya. Bakit naman? Bakla naman talaga ako. Ayaw mo ba nito? Ito Tito Makoy ang tanong ko sa kanya. Hindi siya kumibo. Nagpatuloy lang siya sa kanyang paninigarilyo. At makalipas ang ilang sandali, nagpaalam na ito Tito Makoy. Umalis na, naiwan ang beauty ko. Alam niyo po pakiramdam ko, napanis ako noong oras na iyon. Malungkot na malungkot ang lola at tahimik akong lihim na nag-i-emote. Kasi Tito Makoy, dismayado talaga ako. Malungkot na malungkot ako sa isang sulok. Hanggang sa pag-uwi ko sa bahay namin, hindi pa rin ako nakakabawi sa kalungkotang aking naramdaman. At kinagabihan Tito Makoy, nung dumating ang oras na nag-chat kami ni Paulino, naisip kong mag-login sa Messenger para kung sakaling online siya, kakausapin ko siya at lilinawin kung ano ang eksaktong gusto niya. Ngunit Tito Makoy, nang i-click ko ang pangalan niya sa Messenger, ang lumabas sa screen, "This person is not available in Messenger." Yan Tito Makoy ang nakalagay na sa screen. Clinic ko ang view profile option, ngunit ang lumabas sa screen naman, error. Wala na Tito Makoy. Maliwanag na ngayon, blinak na ako ni Paulino. Alam mo Tito Makoy, noong gabing iyon bigla akong dinapuan ng labis-labis na kalungkutan. Kasi hindi ko akalaing magtatapos ang aming inumpisahang ugnayan sa ganoon lang. Palakad-lakad ako sa loob ng aking silid. Uupo, tatayo, uupo na naman. Tulirong-tuliro ako Tito Makoy. Kasi nga hindi pa rin napaprocess ng utak ko na natapos kami ni Paulino sa ganoon lang. Wala na Tito Makoy. Wala na ang Michael Flores ng buhay ko. Ilang araw din na hindi ako nakamove on sa nangyari. Ngunit kinalaunan Tito Makoy, tinanggap ko na lang na marahil ganoon talaga. Kung ayaw niya sa akin, wala akong magagawa at hindi ko ipagsisiksikan ang sarili ko. Subalit naroon pa rin ang aking pangangarap na sana isang araw muli siyang makachat at makausap ko. Sasabihin ko sa kanya na hinding-hindi na ako muling mag-aayos ng baklang-bakla. Wala na muna ang pagiging Diyosa. Subalit Tito Makoy, hindi na talaga siya nagparamdam pa. Hanggang sa ngayon, hindi umubra ang aking pagiging Diyosa kay Paulino. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po magustuhan mo at magustuhan rin ng iyong mga taga-pakinig. Ang iyong taga-subaybay, Adam. Maraming salamat Adam sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Nakakalungkot ang nangyari sa iyo. Ngunit sa ibang banda, mas maigi na iyon kasi alam na alam mo kung ano ang katayuan mo kay Paulino. Maigi na yun kaysa naman magkakaroon kayo ng relasyon at
lulukuhin ka rin, yung mga typical na pipirahan ka, kung ano-ano pa. Mas maiga na yung ganoong nangyari kasi habang hindi ka pa lalong nasasaktan, hindi pa tuluyang nahuhulog ang loob mo sa kanya, natapos na ang dapat tapusin. At yung nangyari sa iyo, Adam, alam mo, malinaw na malinaw ito na sinasabing dapat sa lahat na panahon maging kung ano tayo, yan ang ating ipakita natin sa tao. Ang ibig kong sabihin yan, kung ano ang nagustuhan sa iyo ng tao, kung ano ang natural na itsura mo at nagustuhan ng isang tao, panindigan mo yan, panatilihin mo yan, huwag mong piliting baguhin ang itsura mo. Sa atin, ako nga mga kaibigan, hinding-hindi ako sang-ayon sa yung usong-uso ngayon baga na ka-filter ng larawan. Lalong-lalo na ngayong meron ng mga application na automatic filter ang itsura natin. Merong ang iba magpapadala ng larawan, gagamitin yung application na yon. At tapos, magandang-maganda nga talaga ang resulta, pinong-pino ang balat. Hindi ako sang-ayon dyan kasi sa ka-filter natin, ka-filter ng mukha natin, hindi na totoong itsura ang nakikita ng tao na padadalhan natin ng litrato. Hindi malayong mangyari na pag nagkita kayo sa personal, hindi ka makilala kasi nga ibang-iba ang itsura mo sa larawan at sa personal. Kaya mas maganda yung kung ano talaga ang itsura natin, iyan na lang ang panatilihin natin. Iyan talaga ang ipakita natin para kung talagang mahal ka ng tao, kursunada ka niya, tatanggapin ka niya kahit sa ganoong, kahit paano ang itsura natin, kahit paano ang itsura mo. At saka sa mga kasamahan naman nating babae, yun ang ganun din ang gawin nyo. Kung ano ang itsura nyo, yun ang ipakita nyo sa tao. Hindi yung paghahandaan nyo talaga pag makikipag-chat, haharap sa salamin, magme-makeup, kung ilang coating. May mga babaeng ganoon, ilang coating ng ano bang tawag dyan, yung pampahid sa mukha ang ginagawa para lang lumabas na magandang maganda. Tapos pag nakita kayong walang makeup, madidismaya yan kasi ibang-iba ang itsura nyo. Alam nyo, sa galing ng mga pagme-makeup ngayon ng mga kababaihan, ng mga beauticians, ang mukha ang natural na mukha nababago. Hinding-hindi mo na makilala, ibang-iba na pag naka-makeup. Ako nga ito, ipagtatapat ko sa inyo, noong kabataan ko, pag merong nirerito sa akin na babae na yung naka-makeup talaga, atras ako dyan kasi ibang-iba ang itsura ng naka-makeup sa wala. Pero kung merong pinapakilala sa akin na yung hindi naka-makeup, yung natural na itsura niya, kung cute talaga yan kahit na anong oras kasi nga wala siyang makeup. Diyan, medyo umaabante ako. At alam niyo po kung bakit sa mga kababaihan, bakit dinidiscourage ko yung ganoong iniiba ang mukha, makeup na makeup kung nakailang coating na sa mukha. Baka matulad kayo doon sa kwento sa akin ng aking guide. 2 years ago, sa Egypt ako, sa Cairo. Yung guide ko, merong kinikwento sa akin na sa lugar daw nila merong ikinasal. Masayaan niya doon sa kasalan. Ngunit after yung first night ng mag-asawa, yung lalaki nag-file ng divorce at saka cancellation noong marriage. Kasi raw yung babae magandang maganda. Alam nyo na ang kanilang kultura na sa kultura ng ating mga kapatid na Muslim, hindi kagaya sa atin na nagkikita ang magsyota. Sa kanila yung makikita mo ang mukha pag mag-asawa na kayo. Nung araw daw ng kasal, nang makita ng lalaki ang mukha, magandang maganda yung babae. Ngunit nung kinaumagahan, pagkatapos ng kanilang first night, yung babae siyempre naghilamos na, nagulat daw yung lalaki. Kasi ibang-iba ang itsura ng kanyang asawa. At nung araw ding iyon, nag-file ng cancellation ng marriage yung lalaki. Gusto pa nga raw kasuhan yung babae kasi yung itsura niya, panluloko yun. Ang ipinakita niya, magandang maganda siya, ngunit hindi pala. Yung mga kasong ganyan, nagpapatunay lang na talagang mas maigi pa rin ang ipakita natin ng ating totoong pagkatao, ang ating totoong itsura. Kasi kung mahal ka talaga ng isang tao, kahit ano ka pa, tatanggapin at tatanggapin ka.
So sa madaling sabi po mga kaibigan, ang sinasabi ko sa inyo, paminsan-minsan may ginaman ang gumamit ng filter sa litrato. Kaya lang wag naman yung masyado ng ibang-iba na sa totoong itsura natin. Sa muli Adam, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Sige lang, mag-move on ka na at maghanap ka ng panibagong love of a lifetime mo. Sa muli, maraming salamat at ingat na palagi. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, ang nagpapa-shoutout doon sa huling upload natin, yung kwento ni na Dave at Renzo. Shoutout kay Mark Holy Shepherd ng Los Angeles, California, USA. Maraming salamat Mark sa pakikinig at shoutout sa iyo. Shoutout sa ating mga kababayan dyan sa LA. Si Janjin Cabali rin nagpapa-shoutout. Maraming salamat Janjin sa tuloy-tuloy na pakikinig. Shout out sa iyo. At ang ating kapatid na si CJ, si Carlos Jose ng Illinois, Chicago, USA, nagpapa-shout out din. CJ, shout out sa iyo at maraming salamat. At ang ating kapatid na si Joffer 223 ng Groom, South Korea, nagpapa-shout out din. Shout out sa iyo Joffer at maraming salamat. At ang ating kapatid naman sa Cavite na si Jerry Gabion ng St. Anthony Village, Dasmariñas, Cavite, nagpapa-shoutout din. Shoutout sa iyo Jerry at maraming salamat. At gusto ko ring batiin ang ating kapatid na si Gloria Smooth 5407. Gloria, gawin ko ng yung handle name mo, lagyan ko na ng H sa pagkatapos ng letter T. Kaya gawin na kitang Gloria Smooth. Maraming salamat Gloria Smooth ng New Jersey, USA. Shoutout na rin natin ang ating mga kababayan dyan sa New Jersey, USA. At syempre mga kaibigan, ang ating kapatid na nasa Dubai, United Arab Emirates, si Adon Vlogs. Maraming salamat sa iyo Adon Vlogs sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ngayon sa ating mga hinahanapan ng forever, ang babanggitin ko ngayon ay ang Team B. Para doon sa mga ngayon palang nakikinig sa atin, itong mga pangalang aking babanggitin, naghahanap yan ng forever. Kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo siyang kontakin. I-comment nyo dito sa atin. Sabihin nyo kung ilagay nyo ang pangalan kung sino ang gusto nyong maging kaibigan at eventually sana maging forever. Naghahanap ng forever si Robert Mirapuente, Alfred TV 888, John M7V, John Inglaterra, Alvin Santiago. Naghahanap din ng forever si Rodney Kerubin, JP Chulipa at si Felmer Borromeo. Yung mga nabanggit ko po, naghahanap yan ng forever. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. At para doon sa mga nais magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email titomarcos@yahoo.com. At sa mga nais namang magpa-shoutout, sa muli po, pakisulat ang inyong pagnanais na magpa-shoutout sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. Kasi kung sa lumang upload na, napakalaki na ng posibilidad na hindi ko yan mabasa. Sa inyo pong lahat, sa muli maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta dito sa ating kwentuhan. Ingat po kayong palagi at sumain nyo sana ang biyaya galing sa itaas.